Kailan po tatapusin yung rehabilitation na to ng NAIA? Based on the concession agreement, tatapusin natin lahat yan ng mga 4 years. 4 years, opo. Ngayon, tanong mo sa akin, magagawa ba natin yan? Ayun nga. Of course! Even faster than that. Mhm. Kasi our in-house engineering team have already prepared all the information. In fact, nakapag geotechnical study ng mga runway extension, taxiway extension, in lahat ng mga preparatory work, nagawa na natin ngayon. Opo. Salamat again to GM Ines. Pinayagan niya tayo gawin lahat yan. So when we come in, mabilis na natin matatayo lahat yan. Mabilis na natin mababago yung taxiway. We are going to build a new taxiway, Juliet. And ilulup yan to taxiway November and Delta. So yung lahat ng yun, mabilis na gawin. Gaano po ka-importante na ang gobyerno po ay tumutulong sa inyo para magawa itong lahat ng mga bagay na yan? Alam mo, ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Opo. Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Tapos sinabi ko kung ano kailangan ko advance work. Ibig sabihin, bago ko take over ng September 14, ano mga advance work kung pwede ko na sana gawin kagad para lumuwag yung kalye, para karoon ng better access, and kung ano-ano. He personally got involved and requested GM Eric Ines to help us do it right away. Kaya I think, Kahit hindi pa kayo naka-entra, pinayagan na yes, kumayon. si BBM yan, President Bongbong Marcos. Opo. At si Secretary Jimmy Bautista. Yung Secretary Jimmy Bautista, parang Jose Rizal yun. Pare, matapat na tao. At honest, I have not seen anybody like him. Totoo yan. Si si BBM, presidenting mahilig sa detalya. Opo. Tinatanong niya every detail eh. Gusto niya magawa lahat yan. Pati timeline, tinatanong niya eh. So I think, in that sense, that's the kind of cooperation we are getting from the President to DOTR Secretary Jimmy Bautista, to Ninoy Aquino International GM Eric Ines. Ala, wala ka na mahihingi. Okay, NAIA to. Yung Bulacan Airport po ba, kailan matatapos yan? Ang dami na ho namin Bulacan. dyan eh. Opo. Okay, alam mo, because of BBM, the investors' confidence are very strong. So we are in full speed building Bulacan Airport. I will invite you next year, 2025, groundbreaking to build the passenger terminal. And the passenger terminal should be finished by 2027. At yung passenger terminal na yan is about 900,000 square meters. Laki. Opo. Kaya, ay mga kababayan natin kasi galing sa probinsya, ang flight alas 5 ng hapon, darating yung umaga pa lang. Totoo po. So gusto nila, maaga pa lang nandun, baka malate daw sila. So you have to provide bigger space, you have to provide good air condition, Yes, komportable. you have to provide more chairs. Sa mga OFW naman, ay libreng magandang lounge at libre pang pagkain. Ayan. Hindi po na na. So, kung 2025 ang groundbreaking, tapos ng 2 years nyo lang po gagawin yung ganong kalaking terminal? Yung terminal kasi, parang Lego. Alam mo yung Lego? Opo. Prefabricate na yung mga building na yan, puro bakal lahat yan. Opo. Pagdating mo niyan, kinakabit-kabit mo na lang yun, parang board joint, tsaka tornilyo lahat yan. Opo. Tapos yung flooring niyan, ang tawag dyan, cast in place. Kumbaga, naglalagay ka muna metal deck, bakal, plancha. Opo. Lagay mo ngayon yung reinforcing bar mo, nakasetup na. Pagdating mo, pag binuhusan mo ng konkreto yan, papalitadaan mo na lang yan. May paver yan. Para pantay kagad. So, sandali na lang yan. Naman terminal, hindi naman importante sa biyahero na, huy, ang wallpaper niyan ganito. Ang tiles niyan Italian. Ang importante sa biyahero, no congestion. Very easy to come in and out. Opo. Malamig ang air condition. Maiksi ang lakat. At napakalaki. Maaliwalas. Maaliwalas. Opo. Ayun, solve na ang taong bayan doon.
terminal tapos, mga runway po, kailan Okay. matatapos yan? Yung runway na yun, matatapos yung runway na yan ng 2027 din. We will start building the runway 2026. Di ang tanong mo, bakit di pa kagad gawin ngayon? Opo. Okay. Kasi po, yung runway, gusto mong pabayaan mag-settle yung dating pispan kasi ito eh. Opo. So, nung tinambakan mo yan ng buhangin, ang tawag doon, settlement. Gusto mo mag-settle yan mabuti Tibay. para sa ganun, pagka nag-settle na, halos wala na settlement, tsaka mo ipapatong ngayon yung mga preparatory work mo. Doon mo palang gagawin yung dynamic compaction para patikasin. Doon mo palang ilalatag yung geotech. Tapos doon, parang banik. Opo. Tapos lalagyan mo ng sub-base course. Lalagyan ng base course na graba. Opo. Tapos lalagyan mo siya ng econocrete. Tapos lalagyan mo siya ng konkreto, 0.6 meters, about 24 inches. Madaling gawin ng runway. Bakit di natin gawin kagad ngayon? Pag ginawa ko kagad ngayon yun, tsaka siya nag-settle, puro crack yan in the future. So we have to wait for the settlement to finally finish bago mo patong yung runway. When you need it already.